nag-enjoy kayo guys celebrating our Philippine Independence Day. Today, family bonding ika nga. Pero ako guys, ang kabanding ko ay ang aking Pilea peperomedes or Chinese honey plant. May problema siya guys. So ito yung vlog ko ngayon. Ayan guys. Pakita ko lang sa inyo oh. Kita nyo ba ito? Yan. Hindi ko alam kung kasi nung binili ko to, hindi ko naman tiningnan. Medyo siguro na sa mga 1 month na sa akin to. Sa Cubao ko to nabili, 250 lang. Tapos hindi ko napansin kung ano itong puti-puti na to, kung white fungus ba to or white fungi or ito yung ginagamit na insecticide. 'Di ba? Mayroong mga insecticide na powder pero hindi iba-iba ang sizes niya eh. So malamang white fungus ito. Yung white fungus kasi, kaya siya nagkaroon ng white fungus dahil nanggagaling ito sa mold. Kaya nagkaroon ng molds yung ating halaman kasi parating basa. Ayan oh. Hindi siya agad natutuyo. Pero maganda naman ang drainage hole niya. Ayan oh. Maganda naman ang hole. Pero ang dami. Kung nakikita niyo sobrang dami, namumuti na talaga siya. Oh. Actually, wala pa namang sign na as in mamamatay na siya or yung ugat niya ikinakain. Pero gusto ko kasi, naku, mag-take advantage na ako. Kailangan tanggalin ko na itong lupa na to para makakasiguro ako na hindi siya mamamatay. Baka dumami ito. Hindi ko alam talaga, hindi ko naitanong doon sa pinagbilhan ko nito. So far naman, kung makikita nyo ang daming ugat. Ayan o. Ayan. Marami na. Umugat na siya ng madami. Sayang naman ito kung mawawala. Kasi dati, mayroon na akong malaki diba? Tapos, marami siyang mga babies. Tapos, kinuha ko yung mga babies niya. Nabuhay naman pero hindi nagtagal. Tapos, yung mother plant, hindi ko alam kung nung after pandemic ba yun, nawawala din. Wala na sila. So, bumili ulit ako ng bago nito. Hindi ko napansin to. Diyos ko, kaya nakakatakot eh. Oh, ayan. So, tingnan natin to. Ang aking solution dito is papalitan ko siya ng soil para ako makakasigurado na talagang hindi siya mamamatay. Hindi mauubos yung ugat niya dito sa kung ano man ito. Ayan oh. Parang fungus siya eh. Dahil nga, dati nagkaroon na rin ako ng lupa na mayroong mga ganito at di nagtagal, namamatay yung mga halaman. So, titingnan ko to kung buong soil ba ay may mga white, mga puti-puti na to. So, tayo ba to guys? Tingnan natin to. Sayang to. Ang ganda-ganda nitong halaman na to eh. Isa to sa mga favorite plant ko. Ayun oh, hanggang ilalim mayroon. So, mas mabuti pa, palitan natin ng lupa. Para talaga siguro tayo na siya eh hindi mamamatay. Dahil yung aking mga ibang halaman, actually hindi naman siya Pilea yung mga halaman ko na nagkakaroon ng mga puti-puti na sa soil. Hindi, unti-unting namamatay sila eh, nawawala sila eh. Ayan. So ayan, tanggalin natin. Ay oo nga guys, white fungus yata ito kasi parang kinakain na yung mga ugat sa ilalim mo. Kita nyo ba? Ayan, oh, kinakain na yung mga ugat sa ilalim. Yan, meron ng mga patay na ugat. So, white fungus nga ito, guys. Ayan. Kailangan na natin tong palitan. Sayang, oh, may mga babies, oh. Yan yung mga babies. Ayan, oh, 3. Yung kasi ang dahilan nun para magkakaroon ng molds, yung laging basa, hindi siya natutuyo. Tapos yung kanyang paso, ayan, laging napapawisan. Oh.
sa drainage hole okay sa kanya. Pero yun nga yun, yung sa pagdidilig lang natin talaga. Yun lang yung naging problema. Kaya, tanggalin lahat. Ayan oh, may mga patay na eh. May mga patay na rin siyang ugat. So ayan. Tanggalin na natin to. Palitan na natin siya ng soil talaga. Para ano. Ayan oh, ang dami. Ako guys, kumukulog-kulog na dito sa amin. Uulan na naman siya, pero hindi naman siya masyadong malakas ngayon. Isang beses lang nagkaroon ng malakas na ulan. Kaya may tulo na kunti doon sa aking bubong. Kaya sabi ko, ano na naman kaya, saan na naman kaya nanggaling? O di ba? Tapos kwento ko lang, pumunta na akong SM. Mayroon akong binili doon. Pagdating ko doon sa SM, ang dami nilang sahod-sahod na balde. Yung pala may nag-leak doon. At pumasok sa second floor hanggang first floor, may tulo-tulo sila. So natawa ako. Sabi ko doon sa mga nandoon, hindi lang pala ako tumulo. Hindi lang pala ang bahay ko ang natulo, pati rin pala sa inyo. Kaya hindi ako nag-iisa. Ang hirap maghanap ng guys, ng tawag nito, ng cause kung bakit tumulo ang ating mga bubong. Ang hirap. Promise. Ayan, hugasan muna natin to ha, para matanggal yung mga putik-putik dyan. Ayan na oh, nilinis ko na guys oh. Ang dami talaga. Ay, meron pa nga oh, naiiwan. Dumidikit siya sa dumidikit sa ugat. Hindi ko alam kung grabe talaga to. Sana naman yun ay insecticide lang. Pero ang ko talaga, fungus kasi nawawala yung ibang ugat namamatay eh. O di ba? So nilinis ko na pati yung paso niya. Sinabon ko yan para talaga wala na yung infection o kaya mga bacteria na nandiyo dyan sa kanya. So, ito na yung gagamitin natin guys. Ayan. Perlite. Maghalo ako ng perlite. 1/4 na perlite. 1/4 na gamunggo na. Pamis. Ayan. At saka kukupit. Ayan. So, bago itong kukupit na ito, guys. Ang kukupit is antifungal din. Nakakapagtanggal din sila ng mga ibang mga peste sa halaman. So, ito magandang klase. Ayan. Brown na brown. As in fresh na fresh. Ayan. Lagyan ko ng konting vermicast. Kunti lang. Ayan oh. Kakaunti. Nakakatulong din yan para maano yung lupa natin. Haluan ko siya ng konting cinnamon powder. Kunti lang. Tansya-tansya lang. Very, very little. Haluin lang natin lahat para talaga aerated ito. Sana siya. Ay! Sorry. Alikabok. Papagpagan ko lang siya ng konting cinnamon guys para ayan oh. Ayan ba? Ayan, may mga cinnamon na yan. Yung ugat. Huwag lang masyadong madami. Para hindi kakapitan ng mga fungi. Or mga langgam-langgam na itim din. Mahilig din yung langgam na itim dito. Sa halaman na to. Nakita ko noon doon sa aking sa aking alagang pailea noon. Ayan. Tapos, ito yung ugat niya.
Tapos hindi na kompleto yung ugat niya. Yung ugat lang nasa labas ng soil, yun lang yung natirang mahaba. Pero yung sa loob ay ang iikli na. Wala na. So ito. Labas natin yung mga babies. Ayan, oh. Oh my God. Guys. Mamaya na siya umulan dapat, no? So, uy. Ayan pa rin yung tatlong babies. Ayan. Press lang ng konti. Tsaka gusto nating maglagay ng Osmo coat. Lagyan natin ng Osmo coat. Siguro mga 10 piraso. Doon lang sa sa gilid ng paso. Medyo malayo sa ugat. Ayan ang gawin natin dito. Nasaan na yung mga babies na tatlo? We. Ayan. Okay. So hanggang dyan lang yung kukupit na ilagay natin sa may liig nitong paso. Huwag nating pasobrahan. So ayan. Ngayon, basa pa yung yung ugat niya dahil hinugasan ko nga. At saka itong kukupit medyo mamasa-masa pa ng konti kasi nagpapawis siya doon sa loob ng plastic dahil hindi pa siya nabubuksan. So, bukas ko na to siya didiligan. Ayan. Para hindi man lang kasi meron siyang transplant shock. So, wag nating basain dahil baka lalong manamla yung mga ugat. So, mawala yan. So, ayan. Okay na. Lagyan natin ng stick para tumayo. Ayan. Kasi parang nagli-lean on siya doon sa kabila. So, para gumigna siya. Lagyan natin ng stick. Tapos, asa na yung aking konting Osmo coat lang. Ayan. Sa mga side ng pot. Ayan. Huwag doon sa malapit sa puno ng halaman. Para kahit sabihin mong slow release ito, may tendency pa rin siyang mapapasok. Lalo't lalo na kakaripat lang niya. Kaka-change lang yan ng soil. So, ayan. Okay. Ayan, mabuhay na to guys. Wala na yung kanyang mga white something na yon, mga white stuff na mga di mo maintindihan kung itlog or basta white fungo siya. So yan. Yan. Finish. So ayan guys. Mabubuhay na yan. Yun lang. Kung gusto nyo naman, pwede nyong anuhan yung ugat. Ilublob ng konti sa tawag nito sa ba to yun, yung peroxide, pwede rin. So ako hindi na, yung cinnamon powder na lang para at least tansyado ko. Bawal siyang diligan ng diligan. Pag nagdilig tayo, kailangan tingnan natin yung pinakailalim niya, medyo tuyo na ng konti. At kailangan wag siyang paarawan. Yun ang gusto niya. Ayaw niya paarawan siya. Pero ngayon, since lilipat lang niya, may transplant shock pa siya, so hindi siya masyadong babasain. Medyo spray na lang ng konti. Moist lang. Moist lang muna. After 4 to 5 days, tsaka na natin siya basain na hanggang sa ilalim natatagos yung tubig at once a week hanggat maaari. Kasi yung halaman ko dito, ganito dati, once a week ko lang siya diniligan.
So yan na yun guys. Salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras. At sana may natutunan kayo sa aking vlog. At sana'y mabuhay na ito guys. Ang ganda-ganda ng halaman na to. Maselan siya ng konti, depende sa pag-aalaga. Bawal ng direct sunlight. Kailangan lang siya ng sinag-sinag lang or sagap-sagap lang ng init. Yan. Ganun lang. So kaya pala siya tumamlay dahil pala yung mga ugat niya sa ilalim malapit nang maubos. So, yun na yun. So, thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!